Ang lupang mamasa-masa sa gilid ng kalsada sa isang baryo sa Nueva Ecija ay nananatiling basa matapos ang mahinang pag-ulan kaninang hapon. Sa makitid na bangketa, isang dalaga na may maliit na backpack sa kanyang likuran ang nakatayo, pinagmamasdan ang kanyang motorsiklo na huminto dahil sa lumuwag na kadena. Ang pangalan niya ay Isabela o Bella para sa mga nakakakilala sa kanya. Isang dalagang may maamong mukha, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon na para bang isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng umuuwi sa probinsya. Walang sinuman ang mag-aakala ng kahit ano mula sa kanyang anyo. Tila siya ay masyadong mahinahon, masyadong banayad at halos hindi kapansin-pansin para pagtuunan ng pansin. Ngunit ang kahinahunan na iyon ay hindi kamangmangan. Naghihintay lamang siya ng tamang sandali. Ang sandali kung kailan ang mga mayayabang na mukha ay mamumutla sa takot. Sa di kalayuan, umalingaw ang ugong ng mga tambutso na papalapit. Dalawang motorsiklong trail na kulay asul, puno ng mga sticker ng pulisya, ang mabilis na dumaan bago biglang lumiko at huminto sa kanyang harapan. Tatlong pulis na gusot ang uniforme ang bumaba habang malakas na nagtatawanan. Ang amoy ng sigarilyo na humalo sa murang pabango ay sumingaw sa hangin. Nanatiling tahimik si Bella, tila hindi natitinag. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay matalas na pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanilang kilos, ang galaw ng kamay, ang posisyon ng kanilang mga baril, ang paraan ng paglakad, hanggang sa direksyon ng kanilang mga tingin. Ang kanyang pagsasanay bilang isang intelligence operative ng ISAFP ay nagturo sa kanya na laging maging alerto. Ang pulis na medyo may katabaan at pinaka-arogante sa lahat ang unang lumapit. Bilugan ang kanyang pisngi, makapal ang bigote, at ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan. Pinandilatan niya si Bella bago ngumisi, na para bang nakahanap ng isang batang biktima. Aba, ano ito? Isang dalagang probinsyana, mag-isa sa daan. Tahimik pa, sabi niya habang tumatawa. Ang dalawa niyang kasama ay humagikik, tinitingnan si Bella na parang isang bagay na maaari nilang durugin anumang oras. Magalang na tumango si Bella. May tutulong po ba ako, sir? Ang kanyang boses ay malumanay, walang bahid ng takot. Sa katunayan, ang mismong kahinahunan niya ang lalong nagbigay kapangyarihan sa pakiramdam ng mga pulis. Lumapit pa ang pulis na mataba, tinapik-tapik ang upuan ng motor ni Bella, gamit ang dulo ng kanyang daliri. May tutulong? Siyempre. Pero ikaw muna ang tutulong sa amin, sagot niya habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo sa mukha ni Bella. Ang isa sa mga kasama niya, isang payat na pulis, ay sumabat. Itong motor mo, hindi na roadworthy. Dapat itong itiket. Pero kung marunong kang makisama, alam mo na dapat kung ano ang kailangan mong ibayad. Para mabilis ang usapan. Itinaas niya ang kanyang kilay, nagbibigay ng malinaw na hudyat. Humihingi sila ng pera. Siyempre, hindi ito isang opisyal na multa. Ito ay pangingikil na nagpapanggap na isang biglaang checkpoint, isang modus na matagal nang ginagawa sa mga babaeng mukhang mahina. Pinagmasdan sila ni Bella isa-isa bago marahang nagsalita, wala po akong nilalabag, sir. At ito ay kalsada sa baryo, hindi po ito isang highway para sa checkpoint. Ang kanyang boses ay nanatiling mababa, ngunit mayroong isang banayad na diin na pansamantalang nagpatulog sa isipan ng matabang pulis. Gayunpaman, binulag siya ng kanyang ego. Iwinaksi niya ang mga salita ni Bella sa isang mayabang na kumpas ng kamay. Diskarte ko kung saan ako mag-checkpoint. Sumunod ka na lang. Kung ayaw mong humaba ang usapan, magbigay ka na ng lagay ngayon din. Huminga lamang ng malalim si Bella. Sa totoo lang, binibigyan niya ng pagkakataon ang tatlong aroganteng lalaki na huminto. Ngunit gaya ng dati, binulag sila ng kanilang kayabangan. Biglang hinablot ng matabang pulis ang maliit na bag ni Bella nang walang pahintulot. Tingnan ko nga, baka may dala kang iligal. Ngumisi siya habang binubuksan ang zipper ng bag. Tinitigan ni Bella ang kilos na iyon ng walang emosyon. Sa loob ng bag na iyon ay may mga nakatuping dokumento na may code, isang encrypted communication device, at isang tsapa na hindi dapat mahawakan ng kung sino-sino. Sa sandaling iyon, dalawang bagay ang sabay na nangyari. Alam ni Bella na kailangan na niyang kumilos, ngunit pinipigilan niya ang sarili na gumawa ng gulo ng maaga.
Samantala, ang matabang pulis ay napangiti ng malawak nang makita ang pitaka ni Bella. Ayan, ito na, sabi niya. Binuksan niya ang pitaka at itinaas ang ilang piraso ng pera. Bakit ang konti naman nito? Ang kuripot naman ng mga dalaga ngayon. Lumapit ang payat niyang kasama para tingnan din ang laman ng pitaka. Kalma lang, pre. Pwede nating tingnan ng mas malalim, sabi niya habang sinusubukang kapain pa ang loob. Ang kanyang kamay ay halos dumampi na sa maliit na bulsa kung saan nakatago ang espesyal na SD card ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. 1 sentimetro na lang. At ang lahat ng pagbabalakayo ni Bella ay masisira. Hindi dahil sa takot siyang mabunyag ang kanyang pagkatao, kundi dahil mapipilitan siyang pabagsakin sila sa lugar na iyon. Isang bagay na nais niyang iwasan. Gayunpaman, nagsimulang maubos ang pasensya ni Bella nang ang pangatlong pulis, ang pinakabata at pinakamaingay, ay naglabas ng cellphone at nagsimulang i-video si Bella. Ayan, gagawa ako ng content. Dalagang probinsyana, bastos, ayaw magbayad ng multa. Viral to, sigaw niya habang malakas na tumatawa. Talagang lumampas na sila sa guhit. Hindi lamang sila nangingikil, kundi nananakot pa. Pumikit si Bella sandali, huminga ng malalim, inayos ang kanyang tiempo, at tiniyak na hindi napansin ng tatlong lalaki ang maliit na signal na nagmula sa tactical watch sa kanyang pulso. Isang signal para mag-record, hindi para humingi ng backup. Gusto niya itong gawin mag-isa. Kailangan nilang matuto. Pagmulat ni Bella, nagbago ang kanyang kahinahunan. Hindi ito naging galit, hindi rin takot, kundi isang tingi na masyadong matatag para sa isang ordinaryong dalaga. Hindi napansin ng tatlong pulis ang pagbabago sa kanyang aura. Masyado silang abala sa pagtawa at pagmamaliit. Sir, mahinang sabi ni Bella. Sinabi ko na pong huwag ninyong galawin ang gamit ko. Humalakhak ang matabang pulis. Kung galawin ko, ano? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka sa pulis? Ako ang pulis, sabi niya sabay tapik sa kanyang dibdib. Ang dalawa niyang kasama ay tumawa rin habang hawak ang kanilang tiyan. Lumapit si Bella, mahinahon, magaan ang mga hakbang, halos walang ingay. Ang kanyang tingin ay tumalim. Kung ganoon, sabi niya ng marahan ngunit tumatagos, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung sino ang dapat matakot. Sa isang iglap, ang sitwasyon ay magbabago. Ngunit mangyayari iyon sa susunod na yugto. Dahil sa gabing iyon, sinisimulan pa lamang ng tatlong aroganteng pulis ang pinakamasamang araw ng kanilang buhay. Nakatayo si Bella isang hakbang lang ang layo mula sa matabang pulis. Ang hangin ng gabi ay marahang umiihip, dumadampi sa kanyang simpleng damit. Sa panlabas, mukha siyang isang dalagang probinsyana na sumusuko na. Ngunit sa kanyang mga mata, na naging kalmado at malamig, mayroong isang bagay na biglang nagpabigat sa hangin. Gayunpaman, hindi sapat ang talas ng isip ng tatlong pulis. Masyadong maingay ang kanilang ego para mapansin ang panganib na nakatayo sa kanilang harapan sa isang distansyang napakalapit para paglaruan. Pinalakas ng matabang pulis ang kanyang boses, sinusubukang manatiling dominante. Umatras ka, huwag kang mag-astang matapang. Sino ka ba? Isang batang probinsyana, huwag kang masyadong mayabang, sabi niya na may kasamang maikling tawa. Ang dulo ng kanyang sigarilyo ay halos dumikit na sa mukha ni Bella. Ngunit hindi umatras si Bella. Sa halip, bahagyan niyang iniyuko ang kanyang katawan, tinitiyak na ang distansya ay magiging isang kalamangan para sa kanya. Nagbabala na ako, sabi niya ng marahan at hindi kayo nakinig. Lumapit din ang payat niyang kasama, sinusubukang magmukhang mabagsik. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka maintindihan. Ibigay mo na ang pera, Lee. Bago pa niya matapos ang kanyang salita, dahan-dahang itinaas ni Bella ang kanyang kamay na para bang nagpapakalma. Ngunit ang kilos na iyon ay hindi para magpakalma. Ito ay para sukatin ang distansya, ang ulo, at oras na kailangan niya para pabagsakin sila ng walang malubhang pinsala. Hindi siya isang taong mahilig sa karahasan. Ginagamit lamang niya ang bawat teknik kapag kinakailangan. Ang pinakabatang pulis na kanina inagre-record ay lumapit at itinutok ang kanyang kamera kay Bella. Sige na, umiyak ka na para viral. Para makita ng lahat kung gaano kakahina, sabi niya habang tumatawa.
Talagang hindi niya nararamdaman ang panganib. Akala mo ba takot kami sa'yo? Kami ang batas dito. Idiniin niya ang mga salitang iyon na para bang isang banta na hindi matututulan. Itinagilid ni Bella ang kanyang ulo ng bahagya. Batas, tanong niya ng malumanay. Interesante. Dahil sa mga salitang iyon, nagkatinginan sandali ang tatlong pulis. Nalilito kung bakit hindi nagbabago ang tono ng boses ni Bella sa kabila ng kanilang patuloy na panggigipit. Isang maliit na pag-aalinlangan ang nagsimulang sumibol, ngunit agad itong nalunod ng kanilang kayabangan. Akala nila ay nagkukunwari lang si Bella na kalmado. Muling tiningnan ng matabang pulis ang bag ni Bella na hawak pa rin niya. Ang kanyang kamay ay malapit ng buksan ang maliit na bulsa na naglalaman ng lihim na SD card ng Intelligence Service ng D. Pinagmasdan ni Bella ang kilos na iyon ng maingat. Kailangan niyang kumilos bago pa makita ang impormasyong iyon. Kung mabubunyag ang kanyang pagkatao, hindi lang ang operasyon ang masisira, kundi maging ang kaligtasan ng maraming tao ay maaaring malagay sa alanganin. Hinihiling kong ibalik mo ang bag na iyan ngayon din, sabi ni Bella. Sa pagkakataong ito, mas matigas ang kanyang tono. Anong bag? Ito ay ebidensya. Sagot ng matabang pulis na may mapanghamak na tawa. Sumunod ka sa patakaran namin kung ayaw mo ng gulo. Iwinagayway niya ang bag sa harap ng mukha ni Bella na parang nanunukso ng isang bata. Dagdag pa ng kanyang kasama, naku, matigas ang ulo ng babaeng to. Turuan ko nga para maintindihan niya kung sino ang hari ng kalsada ngayong gabi. Huminga si Bella, pinipigilan ang sarili. Nagbilang siya hanggang 3. 1, ipinikit niya ang kanyang mga mata. 2, inilipat niya ang kanyang paa kalahating hakbang. 3, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata na may isang tingin na nagpalunok sa payat na pulis nang hindi nito namamalayan. May nagbago. Hindi galit, hindi puot, kundi ang kahinahunan ng isang propesyonal na alam ang kanyang ginagawa. Sa loob ng ilang segundo, iginalaw ni Bella ang kanyang kamay. Mabilis ang kanyang kilos ngunit nasa loob pa rin ng ligtas na hangganan, hindi brutal. Hinawakan niya ang pulso ng matabang pulis na may hawak ng bag, bahagyang pinilipit hanggang sa mawalan ng kapit ang lalaki, at hinila pabalik ang bag sa kanyang mga kamay. Napasigaw ng bahagya ang lalaki dahil sa gulat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla, dahil biglang nakandado ang kanyang braso nang hindi niya namamalayan. Hoy, anong ginagawa mo? Sigaw niya habang umaatras ng 2 hakbang. Agad na sumugod ang payat niyang kasama, akmang hahawakan ang braso ni Bella. Ngunit umikot ng magaan ang dalaga, umiwas, at itinaas ang kanyang kamay upang harangin ang balikat nito ng walang karahasan. Isang taktikal na tulak lamang. Tumumba ang lalaki sa gilid. Hindi masakit, ngunit sapat na para mamulat siya na hinawakan siya ng isang taong may teknik na hindi niya naiintindihan. Ano iyon? Marunong kang makipaglaban, ha? Sigaw niya sa takot. Ang pinakabatang pulis na kanina inagre-record ay biglang huminto. Nanginig ang kanyang kamay. Pre, hindi siya ordinaryong babae, pre, bulong niya sa mahinang boses. Mayroong tunay na panginginig sa kanyang boses. Nagsimulang umatras ng kalahating hakbang ang 3 pulis. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis kay Bella na nakatayo ng tuwid, kalmadong hawak muli ang kanyang bag na para bang walang nangyari. Inayos ni Bella ang kanyang damit. Mahinahon ang kanyang kilos, kontrolado. Sinubukan kong maging mabait, sabi niya habang tinitingnan sila isa-isa. Pero pinilit ninyo akong magpakilala. Nanigas ang 3 pulis. Magpakilala? Nanginginig ang boses ng matabang pulis. Sino ka? Ang tono ng kanyang boses ay malayo na sa dati. Wala nang tawa, wala nang arogansya. Ang natira na lamang ay pagkalito at isang maliit na takot na nagsisimulang lumaki. Binuksan ni Bella ang isang maliit na flap sa loob ng kanyang bag, ipinakita ang screen ng isang manipis na tablet na may security lock, at ipinakita ang logo ng Armed Forces of the Philippines nang hindi nagbibigay ng buong access. Sapat lamang upang ipakita ang isang bagay. Hindi ito isang ordinaryong dalaga. Ako si Isabela Reyes, sabi niya ng marahan. Aktibong ahente ng Intelligence Service. At kakikikil ninyo lang sa isang opisyal ng estado habang nasa tungkulin.
Ang mga mukha ng tatlong pulis ay biglang namutla na parang naubusan ng dugo. Ang pinakabatang pulis ay nabitawan ang kanyang cellphone sa lupa. Ang payat niyang kasama ay umatras habang tinatakpan ang kanyang bibig. Samantala, ang matabang pulis, ang pinakamayabang sa kanila, ay biglang nawala ng lahat ng kayabangan sa isang iglap. Lumaki ang kanilang mga mata, nanginginig ang mga kamay, at walang sinuman sa kanila ang nangahas na magsalita. Ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng mga hiningang puno ng takot. At alam ni Bella na ito ay simula pa lamang. Dahil pagkatapos nito, matututunan ng tatlong lalaki ang kahulugan ng pagsisisi na hindi na nila malilimutan habang buhay. Muling isinara ni Bella ang kanyang tablet at ibinalik ito sa bag. Ang kanyang kilos ay mahinahon, halos tulad ng isang guro na katatapos lang magpaliwanag sa mga pasaway na estudyante. Gayunpaman, para sa tatlong pulis, ang simpleng kilos na iyon ay sapat na para manghina ang kanilang mga tuhod. Ang pagkakakilanlan ni Bella ay hindi isang bagay na maaaring paglaruan. Ang intelligence service ng DE, lalo na ang mga naglilingkod sa ilalim ng mga unit tulad ng Special Forces, ay mga taong kahit ang mga senior na pulis ay iniiwasang banggain. Ngunit naintindihan lamang ito ng tatlong aroganting pulis matapos silang lumampas sa guhit. Ang matabang pulis na kanina ay pinakamabagsik ang siya namang pinakanamutla. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Kahit na malamig ang hangin ng gabi, sinubukan niyang magsalita. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang hindi malinaw na ungol lamang. "I intel." Talaga, sabi niya habang sumusulyap sa kanyang dalawang kasama, na para bang umaasa na ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang ekspresyon ni Bella ay masyadong totoo, masyadong kalmado para matawag na isang panlilinlang. Sinubukan ng payat niyang kasama na ayusin ang kanyang paghinga. Ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. "Nagbibiro lang kami. Ma'am. You, miss. O kung ano man po ang itatawag sa inyo." Sabi niya nang nautal habang itinaas ang dalawang kamay. Ang pagtatangka niyang iwasto ang kanyang mga salita, ay lalo lamang siyang nagmukhang hangal. Hindi niya alam kung dapat niyang tawagin si Bella nang may paggalang o manatiling formal. Ano man iyon, malinaw na nagsisisi siya ng mas mabilis pa sa kanyang paghinga. Ang pinakabatang pulis na kanina ay pinakamaingay ay yumuko upang kunin ang nahulog na cellphone. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto, kaya't muli itong nahulog. "Bibuburahin ko po ang video." "Sumpaman, buburahin ko." "Wala po akong itatago," sigaw niya sa takot. Itinuon ni Bella ang kanyang matalas na tingin sa cellphone at pagkatapos ay sa mukha nito. "Nag-record ka ng tao nang walang pahintulot, nagsagawa ng pananakot, at inabuso ang mga simbolo ng estado," sabi niya nang walang emosyon. Matapos marinig ang pangusap na iyon, kinagat ng batang pulis ang kanyang labi hanggang sa mamuti ito. "Pasensya na po, ma'am. Pakiusap, wag niyo po akong i-report. May nanay pa po ako, kailangan kong tulungan ang pamilya ko. Hindi ko po sinasadyang maging masama." Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa tinakot siya ni Bella, kundi dahil bigla niyang napagtanto kung gaano kalayo ang kanyang narating. Minsan, ang pagsisisi ay dumarating lamang kapag may mas malakas na tao na ang lumitaw sa kanilang harapan. Lumakad si Bella ng 2 hakbang palapit sa kanila. Mabagal ang kanyang mga hakbang, sinusukat, at walang labis na ingay, na parang isang instruktor na sinusuri ang kakayahan ng kanyang mga mag-aaral. Ngunit ang mga hakbang na iyon ay sapat na upang sabay-sabay na umatras ang tatlong pulis na parang tatlong batang takot na makita ang kanilang guro na may dalang ruler. "Kung alam ninyo kung sino ako," sabi ni Bella. "Kahit kaunti lang, nag-isip sana kayo ulit bago ninyo ginalaw ang mga gamit ko." Luminok ang matabang pulis. Nanginginig ang kanyang pisngi. "Pasensya na po. Nagkamali lang kami ng akala. Akala namin isa ka lang dalagang probinsyana na naghahanap ng atensyon." Hindi ganito," sabi niya habang gumagawa ng kilos na nagmamakaawa. Isang malaking kabalintunaan, ang lalaking kanina ay pinakamakapangyarihan ay ngayon ang mukhang pinakamahina. Huminga ng malalim si Bella. Hindi galit kundi pagkadismaya.
Iniisip ninyo na maaari ninyong gawin ang gusto ninyo dahil ang uniforme ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan, sabi niya. Ngunit ang uniforme ay isang responsibilidad, hindi isang kasangkapan para takutin ang mga mamamayan. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Maging ang mga kuliglig ay tila huminto sandali. Sinubukan ng paayat na pulis na magsalita, ngunit nabasag ang kanyang boses. Ma'am. Ma'am Bella. Pakiusap, huwag niyo na po itong dalhin sa istasyon. Mawawalan kami ng trabaho. Ayaw po naming matanggal. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi mapapangatwiranan ang kanilang ginawa. Ngunit umaasa siya na kahit paano, ang dalagang kanilang hinamak ay may awa. Lumapit pa si Bella. Iniisip ninyo ba na may pakialam ako sa inyong mga posisyon, tanong niya. Malamig ang kanyang tingin, ngunit hindi layuning manakit. Kinikilan ninyo ako, tinakot ninyo ako, kinuha ang personal kong gamit ng walang pahintulot, at sinubukan pa akong i-viral para sa inyong kasiyahan. Ngayon, takot kayong masira ang inyong karera. May matinding diin sa salitang pingayon na para bang binutas ang dibdib ng tatlong pulis. Napaluhod ang batang pulis. Tulungan niyo po ako, hindi ko na po ulitin. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko, sabi niya ng pautal-utal. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, bumuhos ang mga luha nang hindi niya mapigilan. Ang dalagang akala nila ay biktima ay malayo pala roon. At ang katotohanan iyon ay sumira sa mga natitirang arogansya nila. Nanahimik si Bella sa loob ng ilang segundo. Pinagmasdan niya sila isa-isa. Sa kanyang tingin, walang galit, tanging pagsusuri lamang. Isang ugali ng isang ahente, nagbabasa, sumusuri, nagpapasya. Hindi ko nais nasaktan kayo, sa wakas ay sabi niya. Hindi ako mananakit hanggat hindi ninyo ako pinipilit, at hindi ako naparito para sirain ang buhay ng sinuman. Saglit, halos makahinga ng maluwag ang tatlong pulis, ngunit hindi pa tapos ang mga salita ni Bella. Gayunpaman, pagpapatuloy niya na may mas matalas na tono, mananagot pa rin kayo sa inyong mga ginawa. Hindi dahil sa galit ako sa inyo, kundi dahil kailangan ninyong matutunan ang halaga ng inyong sariling kayabangan. Agad na nataranta ang mukha ng matabang pulis. Huwag po. Pakiusap. Hindi ko po kakayanin kung ipoproseso ako, ma'am. Maaari akong malipat, matanggal, kahit ano. Bigyan niyo lang po kami ng pagkakataon. Mahina ang kanyang boses, halos pabulong. Hindi niya inakala na ang isang dalagang dati niyang hinamak-hamak ay nakatayo ngayon bilang hukom ng kanyang kinabukasan. Tumingin si Bella sa kanila. Pagkakataon. Nagpaos siya na nagpalunok sa kanila. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ngunit ang pagkakataong iyon ay hindi libre. Kailangan ninyong pakinggan ang hihilingin ko at isagawa ito ng walang kondisyon. Agad na napatayo ng tuwid ang tatlong pulis. Tumatakbo pa rin ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Ngunit ang kanilang mga mata ngayon ay puno ng takot at pag-asa. Hindi sila nangahas na tumanggi, hindi nangahas na lumaban, hindi nangahas na huminga ng malakas. Ano po? Ano po ang dapat naming gawin? Halos sabay-sabay nilang tanong. Tiningnan sila ni Bella ng malalim. Malalaman ninyo, sabi niya ng marahan. Pero hindi dito. Ang gabi ay lalong tumahimik at alam ng tatlong pulis na ang susunod na yugto ang magtatakda ng kanilang buhay at ang kanilang pagsisisi ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahang naglakad si Bella patungo sa kanyang motorsiklo habang ang tatlong pulis ay sumusunod sa likuran na parang mga batang nahuling nagnanakaw ng candy. Wala nang tawa, wala nang arogansya, tanging mabibigat na hininga at mga nanginginig na hakbang. Huminto si Bella malapit sa kanyang motor at lumingon. Ang malabong ilaw ng poste ay sumasalamin sa kanyang mga mata na kalmado, ngunit matatag. Lilipat tayo ng lugar, maikli niyang sabi. Sumunod kayo sa likod. Mabilis na tumango ang matabang pulis na para bang takot magkamali ng kilos. Opo, Ma'am Bella. Opo, sabi niya na may paos na boses. Ang payat niyang kasama ay dali-daling pinatay ang kanyang sigarilyo, at ang pinakabatang pulis ay abala pa rin sa pagpunas ng kanyang mga luha. Hindi nila inakala na ang kanilang buhay ay maaaring magbago ng ganoon kabilis sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ganoon ang kapalaran ng mga taong hindi natutong rumespeto sa iba.
Pinaandar ni Bella ang kanyang motor, mahina ang tunog nito. Dahan-dahan siyang umalis, tinahak ang kalsada ng baryo, patungo sa isang lugar na mas maliwanag at mas bukas. Sinundan siya ng 3 pulis gamit ang kanilang mga trail bike. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mayabang na ugong ng tambutso. Pinanatili pa nila ang distansya, hindi nangahas na masyadong lumapit o lumayo. Na para bang isang maling hakbang ay maaaring mga hulugan ng sakuna. Matapos ang ilang minuto, huminto si Bella sa isang bakanting lot malapit sa barangay hall. Mayroon lamang maliliit na ilaw at ang tahimik na tunog ng gabi. Malawak ang lugar at sapat ang layo mula sa mga kabahayan upang mapanatili ang privacy. Huminto ang 3 pulis sa likod ni Bella at bumaba sa kanilang mga motor ng kinakabahan. "Ma'am, bakit po tayo rito?" tanong ng batang pulis. Nanginginig ang kanyang boses. Nakatayo ng tuwid si Bella, magkasalikop ang kanyang mga braso. "Dahil dito, makikinig kayo ng walang istorbo," sagot niya. "At ayaw kong marinig ng mga residente ang pag-iyak ninyo." Dahil sa pangungusap na iyon, yumuko ng malalim ang 3 pulis. Namula ang kanilang mga mukha sa hiya at takot. Lubos nilang naunawaan na ang kaharap nila ay hindi lamang isang malakas na dalaga, kundi isang taong nagsasalita sa antas ng kaalaman, disiplina, at otoridad na hindi nila kayang abutin. Ilang segundo ng katahimikan bago lumakad si Bella ng 2 hakbang palapit. "Makinig kayong mabuti," sabi niya ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang boses ay matatag. "Iniisip ba ninyo na may karapatan kayong tratuhin ang mga tao ayon sa gusto ninyo? Iniisip ba ninyo na ang uniforme ay nagpapataas sa inyo, nagpapalakas, nagpapatama? Samantalang ang uniforme ay isang pangako. Isang pangako na magpoprotekta." Tiningnan niya sila isa-isa ng matalim. Luminok ng malakas ang matabang pulis. "Naunawaan po namin. Nagkamali kami, nagpabaya kami, nagkamali ng isip," sabi niya ng mahina, sinusubukang humanap ng mga salitang makakapagligtas sa kanya. Ngunit hindi nagbigay si Bella ng puwang para sa murang mga dahilan. "Mali," ulit ni Bella. "Mali kung hindi ninyo sinasadya. Pero ginawa ninyo ito ng may kamalayan. Nangingikil kayo, nananakot, minamaliit ang mga tao. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang pagpili. Ang salitang pagpili ay parang isang sampal sa 3 pulis. Hindi nila ito maitatanggi. Hindi sila makapagtatago sa katotohanan." Huminga ng marahan si Bella. "Humingi kayo ng pagkakataon kaya bibigyan ko kayo. Ngunit may kondisyon, kailangan ninyong harapin ang inyong ginawa." Itinaas ng 3 pulis ang kanilang mga mukha, nalilito at natatakot. "Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am?" tanong ng payat na pulis ng mahina. Kinuha ni Bella ang cellphone ng batang pulis. "Una," sabi niya habang tinitingnan ang folder ng video. "Lahat ng recording ay buburahin mo sa harap ko." Dali-daling tumango ang batang pulis. "Opo. Opo, ma'am." Binuksan niya ang kanyang video gamit ang nanginginig na kamay at binura ang mga ito isa-isa. Tiniyak ni Bella na nawala lahat, kasama na ang cache at mga nakatagong folder. "Magaling," sabi niya nang walang ngiti. "Pangalawa, kayong 3 ay magre-record ng sarili ninyong pag-amin." Agad na nanigas ang mga mukha ng 3 pulis. "Pag-amin?" tanong ng matabang pulis. "Anong pag-amin?" Tiningnan sila ni Bella ng malalim. "Pag-amin na nagsagawa kayo ng pangingikil at pananakot sa isang residente na inakala ninyong mahina. Hindi kailangang banggitin ang pangalan ko, ang mahalaga ay maging tapat kayo." Dahil sa pangusap na iyon, napanganga sila. Hindi nila inakala na ganito ang magiging kahihinatnan. Ang kanilang arogansya ay naging isang lubid na nakapulupot sa kanilang lig. Nagsimulang mataranta muli ang batang pulis. "Ma'am, kung kakalat iyon, tapos na kami. Pwede kaming malipat, matanggal, o kahit na mademanda," sabi niya na halos umiiyak. Ngunit hindi na tinag si Bella. "Hindi ko hinihiling na ikalat ninyo. Ako ang magtatago," sabi niya ng may diin. "At gagamitin ko lamang ito kapag inulit ninyo ang inyong ginawa. Hanggat kumikilos kayo ng tama, hindi lalabas ang video na iyon." Natahimik ang 3 pulis. Alam nilang makatarungan iyon, mas magaan pa kaysa sa isang opisyal na parusa.
Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan nilang mangakong magbabago. Wala nang puwang para sa kayabangan. Wala nang puwang para sa pang-aabuso. Ibinalik ni Bella ang cellphone. Ngayon, simulan na, sabi niya, isa-isa. Malumanay ang kanyang boses, ngunit hindi tumatanggap ng pagtanggi. Unang lumapit ang matabang pulis na namumula ang mukha. Hawak niya ang cellphone, tumingin sa kamera, at sinimulan ang pag-amin na nagpanginig sa kanyang boses. Ako. Nagsagawa ako ng pangingikil at pananakot. Inabuso ko ang aking uniforme. Nakatayo si Bella sa tabi, tinitingnan siya ng malamig ngunit kontrolado. Hindi niya gustong saktan sila. Gusto niya silang baguhin. At minsan, ang pagbabago ay nagmumula sa pinakamalalim na kahihiyan. Nang tapusin ng pulis ang kanyang recording, hindi napigilang bumuhos ang kanyang mga luha. Nagsisisi ako, sabi niya habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sumunod ang dalawa niyang kasama. At sa gabing iyon, natutunan ng tatlong mayabang na pulis na ang pagmamaliit sa maling dalaga ay ang kasalanang pinakanakakasira ng kanilang ego. Pangalawang lumapit ang payat na pulis, hawak ang cellphone na nanginginig ang mga kamay. Ang malabong ilan ng poste ay sumasalamin sa kanyang gusot at basang mukha dahil sa pawis. Binuksan niya ang kamera, luminok at pinilit ang sarili na magsalita. Ako. Nagsagawa rin ako ng pangingikil at pananakot. Nakisali ako sa pag-abuso sa aking uniforme, sabi niya. Naputol ang kanyang boses sa gitna. Ang mga salitang iyon pa lang ay nagpabigat na sa kanyang dibdib. Para bang bawat salita ay isang pasanin na hindi niya inakalang kanyang dadalhin. Nakatayo si Bella isang hakbang sa harap nila, hindi sumasabad. Ngunit sapat na ang kanyang tingin para mapilitang maging tapat ang payat na pulis. Nagsisisi ako, pagpapatuloy niya habang mahinang humihikbi. Hindi ko dapat trinato ang mga residente ng ganoon. Humihingi ako ng tawad. Nang matapos ang pangungusap, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mukha. Na para bang hindi na niya kayang tumingin muli kay Bella. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na suntok. Huling lumapit ang pinakabatang pulis. Siya ang pinakamaingay kanina, ang pinakamahilig mang maliit, at ang pinakasabik na paiyakin si Bella para lamang maging viral ang kanyang video. Ngayon, siya naman ang pinakanahihirapang tumayo. Ilang beses nang hina ang kanyang tuhod bago niya sa wakas binuksan ang kamera. Namumula na ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata. Ako. Malaki ang kasalanan ko, sabi niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Itinaas ni Bella ang kanyang baba ng bahagya. Ipagpatuloy mo, sabi niya. Malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Pumikit sandali ang batang pulis at muling humarap sa kamera. Nangikil ako. Binalak kong manakot at sinadya kong ipahiya ang isang residente para sa kasiyahan. Humikbi siya ng malakas. Humihingi ako ng tawad. Nagsisisi ako habang buhay. Hinding-hindi ko na ulitin. Pagkatapos noon, huminto siya sa pagsasalita dahil parang sinuntok ang kanyang dibdib mula sa loob. Yumuko siya ng napakababa na halos mahulog na ang kanyang cellphone. Nakatayo ng magkakasunod ang tatlong pulis. Basang-basa ang kanilang mga mukha sa luha. Ngunit hindi dahil sa sinaktan sila ni Bella, kundi dahil sa hiya sa kanilang sarili. Tinitingnan nila ang lupa, sinusubukang ayusin ang kanilang paghinga, habang dahan-dahang lumakad si Bella sa harap nila. Ngayon, sabi niya, makinig kayong mabuti. Agad na itinaas ng tatlong pulis ang kanilang mga mukha bilang reaksyon. Matapang ang tingin ni Bella, ngunit hindi puno ng pagkamuhi. Maaari ko sanang dalhin ito sa inyong mga superior, sabi niya. Maaari ko sanang tiyakin na malilipat kayo, matatanggal, o kahit na sumailalim sa disciplinary action. At lahat ng iyon ay hindi ko kasalanan, kundi resulta ng inyong mga ginawa. Hindi tumaas ang boses ni Bella, ngunit ang mga salitang iyon ay nagpabara sa hininga ng tatlong pulis. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si Bella, subalit naniniwala ako sa isang bagay. Maaaring magbago ang isang tao kung bibigyan ng tamang dahilan. Nagulat sila sa pangungusap na iyon. Na para bang hindi sila makapaniwala na ang isang matigas na intelligence operative na tulad ni Bella ay may puwang pa para sa kabutihan.
Malaki ang kasalanan ninyo, ngunit mayroon din kayong pagkakataon, pagpapatuloy ni Bella. Pinunasan ng payat na pulis ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata. Ma'am, salamat po. Salamat po at hindi nyo na ito pinalaki. Basag ang kanyang boses, ngunit tapat. Pagkatapos ay sinabi ni Bella, hindi ko ikakalat ang video na iyon, ngunit tandaan ninyo, itatago ko ito. Tiningnan niya sila isa-isa. Kung ulitin ninyo ang parehong gawain sa ibang mga residente, ang video na iyon ay darating sa mesa ng inyong superior bago pa sumikat ang araw. Ang banta ay hindi magaspang, hindi maapoy, bagkus ay sinabi ng napakakalmado. Ngunit ang kahinahunan na iyon ang nagpatango ng mabilis sa 3 pulis na may tunay na takot. Pagkatapos ay nagpatuloy si Bella, pangalawang aral. Simula ngayong gabi, responsibilidad ninyong ayusin ang inyong mga ginawa. Magpapatrolya kayo ulit, ngunit hindi para maghanap ng gulo, kundi para tunay na tumulong sa mga residente. Magsisimula kayo sa pagpunta sa mga post-ronda, hihingi ng tawad sa mga residente sa inyong aroganteng pag-ugali. Nagulat silang 3. Hindi ito isang opisyal na parusa, ngunit isang parusang pinakanakakasakit sa puso. Humikbi ng mahina ang matabang pulis. Ma'am, iyan po. Nakakahiya. Tiningnan siya ni Bella ng matalim. Alin ang mas nakakahiya? Ang humingi ng tawad o ang mangikil sa mga inosenteng residente? Isang pangungusap na iyon ang nagpatahimik sa matabang pulis. Walang sagot na makakapagpangatwiran sa kanya. Ang kanilang ego ay nawasak na mula nang makilala nila si Bella, at sa pagkakataong ito, walang sinumang gustong ipagtanggol pa ito. Lumapit si Bella ng isang hakbang. At panghuli, sabi niya, aalalahanin inyong 3 ang gabing ito habang buhay. Hindi dahil pinarusahan ko kayo, kundi dahil sa wakas ay nakatagpo kayo ng isang taong hindi ninyo inaasahan. Ang dalagang inakala ninyong mahina, na kayang wasakin ang lahat ng inyong kayabangan. Yumuko ng malalim ang 3 pulis. Bumuhos ang mga luha nang hindi nila mapigilan. Hindi na sila umiiyak dahil sa takot kay Bella, kundi dahil sa hiya sa kanilang sarili. Ito ang aral na hindi nila natutunan mula sa kanilang opisina, komandante, o anumang pagsasanay. Tiningnan sila ni Bella ng mahinahon. Ngayon, umuwi na kayo, sabi niya. Gawin ninyo ang iniutos ko at huwag na ninyong muling tratuhin ang mga tao ng may arogansya. Maswerte kayo na ako ang nakatagpo ninyo ngayong gabi at hindi ibang tao. Sa gabing iyon, ang 3 pulis ay umalis na may mabibigat na hakbang, wasak na mukha, at mga pusong mas maliit kaysa dati. At sa likod ng lahat ng iyon, alam ni Bella na ang kanilang pagsisisi ay nagsisimula pa lamang mag-ugat ng malalim. Samantala, isang tawag ang ginawa mula sa cellphone ng batang pulis bago pa ang komprontasyon, isang panic call sa kanilang hepe sa presinto. At ang tawag na iyon ay nagbunsod ng isang bagong kabanata sa gabing iyon, isa na magdadala sa kanila mula sa bakanting lot, patungo sa mismong pugad ng kanilang kapangyarihan, ang police station. Isang hepe na nagngangalang Captain Alvarez ang rumesponde, hindi para tulungan ang sibilyan, kundi para protektahan ang kanyang mga tauhan. Hindi niya alam na ang desisyon niyang iyon ay magiging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang karera. Nang dumating si Captain Alvarez, kasama ang 2 pang pulis, ang eksena sa lot ay puno na ng tensyon. Nakita niya ang kanyang 3 tauhan na nakayuko, basang-basa sa luha, sa harap ng isang babaeng nakatayo ng tuwid at kalmado. Kumunot ang noo ni Alvarez. Anong nangyayari dito? Cruz, anong problema? Sigaw niya sa batang pulis. Tumingin si Bella kay Captain Alvarez. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri. Ito ang klase ng opisyal na nagpapahintulot sa kabulukan. Ang klase na kailangang turuan ng leksyon. Captain Alvarez, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay malinaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga tauhan ninyo ay nahuli sa akto ng pangingikil at pananakot. Tinaasan siya ng kilay ni Alvarez. Sino ka para sabihin yan? Isa ka lang sibilyan. Mga tauhan ko, anong totoo? Walang nangahas na sumagot sa 3. Si Bella na ang sumagot para sa kanila. Ang katahimikan nila ay sapat ng sagot, Kapitan. Ngayon, may 2 tayong pagpipilian.
Aayusin natin ito dito ng tahimik o dadalhin natin ito sa istasyon kung saan mas maraming tao ang makakaalam. Natawa si Alvarez. Dalhin sa istasyon? Sige ba? Doon kami ang may kontrol. Iyon ang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Sa presinto, ang sitwasyon ay lumala. Ipinasok si Bella sa isang maliit na opisina. Si Captain Alvarez at ang kanyang mga tauhan ay pumaligid sa kanya, ang kanilang arogansya ay bumalik, iniisip na nasa kanilang teritoryo na sila. Ngunit may isang pulis na nakatayo sa gilid, si Itatlo Danilo Ramos, na nakaramdam na may mali. Nakita niya ang AC ni Bella na bahagyang nakasilip sa bag nang ito'y ipinatong sa mesa. Ang selyo ng AC. Kapitan, bulong ni Ramos, baka dapat nating i-verify kung sino siya. Manahimik ka, Ramos. Ako ang bahala dito, sigaw ni Alvarez. Humarap siya kay Bella. Ngayon, miss, sabihin mo sa akin ulit ang kwento mo. Pero sa pagkakataong ito, siguraduhin mong tama. Ngumiti si Bella. Isang malamig na ngiti. Sige, Kapitan. Pero bago yon, payagan mo akong tumawag. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Isang numero na nakaukit sa kanyang isipan. Sa kabilang linya, isang malalim na boses ang sumagot. Yes? Sir, si Agent Reyes po ito. May maliit na problema sa San Mateo Esi, Nueva Ecija. Mukhang kailangan ng interbensyon mula sa mas mataas. Kalmado niyang sabi. Narinig ni Alvarez ang pag-uusap. Sino yan? Tinatawagan mo ang abogado mo. Hindi siya pinansin ni Bella. Opo, sir. Police Captain Alvarez. Involved po sa kaso ng Kotong. Opo, sir. Hihintayin ko po kayo. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Alvarez. Hindi abogado, Kapitan. Ang Provincial Director. Namutla si Captain Alvarez. Ang tatlong orihinal na pulis ay halos himatayin. Ang hangin sa loob ng istasyon ay biglang naging napakabigat. Alam nilang lahat na ang gabi ay magiging napakahaba. Ang tunog ng sirena ay hindi na tunog ng kapangyarihan para sa kanila. Ito na ang tunog ng kanilang pagbagsak. At sa gitna ng lahat, si Isabela Reyes ay nakaupo, kalmado, naghihintay. Dahil minsan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi baril o posas, kundi ang katotohanan at ang tamang numero sa iyong telepono. Ito ay simula pa lamang. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Si Captain Alvarez ay nagpapabalik-balik, ang kanyang mukha ay pinagpapawisan, habang ang tatlong pulis ay nakatayo sa isang sulok na parang mga estatwang gawa sa takot. Si Istatlo Ramos ay nanatiling malayo, alam na ang pinakamagandang gawin ay huwag masangkot. Si Bella naman ay nanatiling nakaupo, ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Ilang minuto pa, isang itim na ihi na may plaka ng gobyerno ang huminto sa harap ng presinto. Bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki na may uniforme ng isang police lieutenant colonel ang bumaba. Siya si Detective Cole De Leon, ang opisyal na kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang reputasyon na walang kinikilingan. Pumasok siya sa presinto, ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa buong kapaligiran. Tumingin siya sa paligid, sa mga namumutlang mukha ng mga pulis, at sa wakas, sa babaeng nakaupo ng mahinahon sa gitna ng lahat. Agent Reyes, bati niya. Tumayo si Bella. Colonel De Leon. Napatingin si Captain Alvarez sa kanilang dalawa, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Colonel. Hindi po namin alam. Itinaas ni De Leon ang kanyang kamay, pinapatigil siya. Huwag mo nang ituloy, Alvarez. Narinig ko na ang lahat. Lumakad siya patungo sa tatlong pulis. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Kayong tatlo, sabi niya sa malamig na boses. Dalawa makapagal, ay isa Santos, ay isa Cruz. Isuko ninyo ang inyong mga baril at mga tsapa. Simula ngayon, kayo ay nasa ilalim ng administrative relief, pending investigation. Ang tatlong pulis ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ito na ang katapusan.
Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig habang nanginginig nilang inaalis ang kanilang mga kagamitan. Humarap si De Leon kay Alvarez. At ikaw, Kapitan. Ang kapabayaan mo ang nagbigay daan dito. Asahan mong haharap ka sa mas malaking problema. Hindi na nakapagsalita si Alvarez. Ang lahat ng kanyang arogansya ay nawala, napalitan ng purong pagsisisi. Tumingin si Bella kay De Leon. Salamat sa mabilis na pagdating, sir. Walang anuman, Agent Reyes. Trabaho natin ito. Tiyakin na ang mga dapat nagpoprotekta ay hindi nagiging mga mapang-abuso. May paggalang sa kanyang boses. Sa labas ng presinto, naghihintay ang nakababatang kapatid ni Bella, na kanina pa tinawagan ni Estatlo Ramos para sabihing ligtas na ang kanyang ate. Nang makita niya si Bella na lumabas, tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Ate, natakot ako. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Hinaplos ni Bella ang buhok ng kapatid. Okay na ako. Tapos na. Habang paalis na sila, lumingon si Bella sa huling pagkakataon sa presinto. Ang mga ilaw nito ay tila mas malungkot ngayon. Ang gabi ay nag-iwan ng isang malalim na aral, hindi lamang sa mga abusadong pulis, kundi sa buong komunidad. Pinaandar ni Bella ang kanyang motorsiklo. Habang tinatahak nila ang daan pa uwi, ang katahimikan ay binalot sila. Ngunit hindi ito isang katahimikang nakakabingi, kundi isang katahimikang mapayapa. Ate, sabi ng kapatid niya mula sa likod. Ang galing mo kanina. Pero nakakatakot ka rin. Natawa ng bahagya si Bella. Kung iyon ang kailangan para maging ligtas ka, hahayaan ko na. Nawala ang motorsiklo sa isang liko, nag-iwan ng isang gabing puno ng tensyon na sa wakas ay natapos na. At mula sa gabing iyon, isang kwento ang kumalat sa buong San Mateo. Isang kwento tungkol sa isang simpleng dalaga na nagpatumba sa mga mayayabang. Isang paalala na huwag kailanman maliitin ang isang taong mukhang ordinaryo. Dahil minsan,